Hey there mga may love collectives, yan nabubulol pa. So mga nakshis 'no, bago natin simulan ang inyong reading, let me just make bati muna dito 'no. Hi and hello there everyone. Hi new viewers, my name is Yan, welcome. At sa mga returning kong tambayers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay. And yes, kung hindi niyo pa po knows, meron pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. So if interesado kayong tumambay din dyan din, welcome na welcome din kayong tumambay dyan. And yes mga babes, no, wala po tayong gender dito. Bae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin pong i-switch or magkapalit-palit dito yung roles dahil sa itong general reading. And at the end of the day, na palagi po kayong may free will na free niyong gamitin anytime, anywhere. So let's go ahead and check these messages right here, no? So tingnan muna natin yung mga situations ninyo ngayon. Okay. So let us see ang inyong angel of the day. So tingnan natin, no? Kasi baka meron kayo rito mga pinagdadaanan ng mga situations. So you're gonna get 3. Okay. So let us see. Just take only what resonates, guys, no? Archangel Michael, thank you so much. Together with the angels and guides and ancestors of Collective Nakshis. Okay. So, we have here Angel Lehalel. Someone who longs for you will be in your thoughts. You will also be in theirs. Uy, so Angel Halal is here. May mensahe siya no, sa inyo. Meron daw ritong nami-miss kayo at nasa isipan kayo nitong tao na to ngayon. Yan mga babes, no? So pumasok siya sa isipan mo hindi dahil nagkataon lang. Kunyari ikaw ito na nagtataka ka bakit mo niisip 'tong tao na 'to 'no, kung sino man ito 'no. It is because evidently right here, Angel Lahalel wants you to know na iniisip niya kayo, okay? That's why naramdaman niyo siya. This person here is missing you and it gives me this type of energy that this person here is missing you so bad. So ibig sabihin sobra kang nami-miss nitong tao na 'to 'no. So kuha pa tayong mga babes 'no, okay? We also have here Angel Iyael. Yan, no? Sana tama yung basa ko. Yan, no? With all due respect. Kay Angel Iyael, business, finances, and career should be your focuses today. You know, you may plan a trip without fear. Yan mga babes, no? So nakikita ko dito na mukhang meron ka pa iba sa inyo, no? Pwedeng meron pa kayong importanteng dapat gawin pero posibleng tinatamad. Siyempre kasama naman yun, no? Normal naman yung nararamdaman natin minsan, no? Pag gusto natin bumangon, magtrabaho, no? Pero parang ayaw sumunod ng katawan natin. Or tayo ito 'no, na work from home man or sa office 'no, parang, tinatamad tayo na mamaya na lang manood muna ako ng isang episode dito, palihim lang or patago lang, 'yan 'no. So hanggang sa, um, na-meet na natin yung deadline, natapos na yung working hours, possible na wala tayong natapos or hindi nabawasan yung ating gagawin. Plus meron pa ritong tukso, puwede pa rito na maaya kayo rito ng inyong friends 'no, out of the blue, work from home pero nandun pala sa galaan. So, maaaring makaapekto 'to 'no, so parang it's like a warning or advice from Angel AIL 'no, na tapusin mo muna yung homework mo kung ikaw ay nag-aaral pa 'no, mag-review ka muna bago ka sumama diyan, okey? So, mag-focus ka raw sa iyong studies or sa iyo ritong school kung ikaw ay nag-aaral pa at sa iyong negosyo at business 'no. Kasi mukhang meron ka ritong kailangang or importanteng dapat na ma-ship out kung ikaw ay isang entrepreneur or business owner or meron ka ritong dapat na matapos na pending na trabaho. So, Angel AIL, no, is here to remind you na unahin yung mga dapat na unahin kasi baka masoplak ka ni boss. Or baka masoplak ka sa grade mo, 'di ba? And bottom of the deck, we have here Angel Miael, no? Mihael. Yan. Love and harmony will be in abundance. Wow.
keep your options open, you know. So nakita ko dito mga babes na that this is you could be waiting right here for some kind of love, and mukhang sa itsura, no, ng energy na nakikita ko dito, no, sinasabi ni Angel Mihael na meron rito na matagal mo nang hinihintay. So this is a manifestation right here when it comes to love. So possible na yung mga ine-expect mo sa isang gusto mong maging partner or kapareha, no, is taglayin nitong tao na 'to na paparating. Pero yung iba posibleng nandiyan na sila sa inyong life, 'no, at option or one of options niyo na sila sa inyong life. Isa na diyan yung nakikita ko rito, 'no, na makakapalagayan mo ng loob hanggang sa possible rin kayo as according to Angel Mihael na posible na mag-invest na kayo sa isa't isa forever. Yan, 'no. So, weigh your options lalo na kung isa na siya sa options mo. Bongga guys, 'no? So, kuha pa tayo dito, 'no, para naman sa inyong mga pinagdadaanang sitwasyon na medyo, kumbaga sa game, mga babes, 'no, hindi ito normal. Possible na ito ay medyo mabigat-bigat, mahirap-hirap, difficult, 'no, or medium hard. Ano daw? So, alamin natin yan, mga babes. Let us see what else we can see sa kanilang energy. Situations of my collective Nakshis. Okay, so let us see from here what else you need to know, no? Okay, so we have here Demon Balaam, no? So, yung mga demon, mga babes, may role sila, no, given by God, no? So, they are most likely present lang, no, kapag ka tayo ay nakakaranas ng mga hardships, difficulties, no? So, hindi para kastiguhin tayo, kundi tulungan tayo na ma-recognize natin ng ating fears, I mean, ang ating strength out of fear, no? To overcome our weaknesses and fears, and to realize, no, yung ating mistakes if may mali tayo, no? So, Demon Balaam. Sometimes it's better to be invisible than to be seen. Balaam will help you avoid the eyes of others. Yung mga babes, no? So, this is a situation, I think, yung iba kinakaharap ninyo, no? Na parang, hindi sa lahat ng oras, mga babes, no? Papansinin natin yung iba. Sometimes nai-ignore natin lalo na kapag negative energies ang binibigay nila, lalo na kapag may sinasabi silang hindi maganda about you. So, dedma is the word. Dedmahin mo lang sila kasi sa pamamagitan nun, pine-preserve mo ang iyong positive energy at kino-compel mo palayo sa'yo ang mga negative or toxic energies kagaya nila. Okay? So, you are not connecting with them through avoidance. And also, yan 'no, mga babes, kapagka may sinabi sila, alam natin na minsan nakakaapekto yung nagti-trigger sa'tin 'no. So, I think mas maganda na umalis tayo dun sa scene or dun sa area 'no, para ma-preserve natin yung ating energies, ayan 'no. At saka minsan mga babes, napipili rin tayo ng time na makikialam tayo at hindi tayo makikialam 'no. So, mas importante na mapanatili natin 'no, yung ating peace at kapayapaan sa sarili natin 'no. So, kung hindi naman kailangan na mag-react or kung hindi naman kailangan na i-involve natin ang sarili natin sa mga situation, Demon Balaam is reminding you 'no, na dumistansya tayo para tayo mga babes ay makaiwas sa anumang gulo, 'yan 'no. Hindi hindi lahat ng konektado sa'tin 'no ay puwede nating pakialaman 'no, kasi nakakaubos din 'yun ng energy. So, kung ito ay sitwasyon ng ibang tao 'no, mas maganda na hayaan natin sila mag-decide on his or her own. Ngayon 'pag nakagawa na kayo ng hakbang para matulungan yung tao na 'yun, if ever man malapit 'yun sa inyo, then hayaan niyo na siya 'no, na mag-decide sa kaniyang sariling, gagawin, 'yan 'no. So, we also have here, Demon Baal, 'yan 'no. So, Demon Bile, concentrate on finding your power. 'Di ba kakasabi ko lang kanina, no? So, tinutulungan tayo ng mga demons na para mahanap natin yung strength, para ma-overcome natin ang ating mga fears and weaknesses. So, divinity comes from within and and radiates, no, your authority outward and around you, yun, no. So, nakita ko dito mga babes, no, na maaring Angel Baal right here is reminding you na
may kakayanan ka na makalampas sa anumang situation, no, na kinakaharap mo. I think lack of confidence yung situation na posibleng pinagdadaanan ng iba sa inyo. Posibleng meron kayong gustong i-accomplish na bagay pero kulang sa lakas ng loob, mapatrabaho man yan or pag-amin ng nararamdaman sa someone because I'm getting that word confession. Maybe someone here nahihirapan na mag-confess. Pero ayan no, Angel Baal, I mean Demon Baal right here, no, wants to remind you na kaya mo yan basta maniwala ka lang sa sarili mo. Yan, no? And, ayan, no, radiates your authority outward and around you. Okay? So, you need to learn to do some kind of actions para magawa mo or ma-achieve mo yung gusto mong outcome na mangyayari. You know? So, syempre, parang ano yun eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung prinobide na ng Panginoon ang solusyon pero hindi ka gagalaw, hindi naman bababa ang Panginoon no, upang magpakita sa'yo kasi unang-una baka himatayin ka. Pangalawa, the Lord God already helped you, showed you the way, no? Ang kailangan mo nilang gawin, no, is gumawa ng aksyon para gawin yon on your own, di ba? And last but not the least, Demon Orias. Astrology brings important information. Study your natal chart and the astrological connections with those around you. So, yan mga babes, no? Mukhang meron dito yung, alam nyo kasi magkaiba yung astrology, okay? At saka yung tarot, okay? Kasi astrology, no, is more likely yung mga planets, the stars aligning, no? So, meron na yun agad that the universe already orchestrated right here, no? Yung mga tao, bakit mo sila kakonekta ngayon? You are destined to be with them. You are destined to be their alliances. You're destined to be their enemies, no? Kung ganun yung role mo. So, lahat yan ay nakasulat, no? Sa mga planeta at mga bituin, no? So, that's why meron dyan mga planets like Saturn, no? There's this 7th house, no? 8th house, 9th house kind of thing. No? Those are astrological jargons, no? And, okay, it looks like meron ditong gustong iparating sa inyo, no? Si Demon Orias, no? Na mukhang meron dito mga importanteng mga pangyayari, no? Na dapat mo ritong maintindihan na yan ay nakatakda mong pagdaanan. So, with this Demon Orias right here, it looks like something is about to happen here that you might not understand at first. That's why binention ko sa inyo that this is being orchestrated. Dapat mo talaga itong pagdaanan, no? At huwag ka mag-alala kasi yung mga tamang tao ay nasa buhay mo rin. Kung may mga tao rito na nandiyo dyan para buisitin ka or whatever, may mga tao rin na tutulong rito para makaahon ka at makaalpas dyan. Okay? May mga taong nandyan na at may mga taong darating pa para matulungan ka sa mga situations na yan. Tarot is more about energies, okay? And when we say energies, na ibig sabihin, yun yung energy na gini-give out mo. No, yun yung nasasalo natin dito. Where else, no? Yung astrology naman, kagaya na binanggit ko, no, is all about the planets, how it is being aligned, the time of your birth, no? Pag inisa-isa natin yung mga babes, baka mahilo kayo. Kaya yun na lang yung brief na differences na sinasabi ko. Okay? So, kuha pa tayo ng iba pa ritong situations na posibleng pinagdadaanan mo. Prepare yourself, something is coming back. If it is not something, it could be someone. Doesn't have to be na ex mo lang palagi, But it looks like you need to prepare. Okay? Ihanda daw ang sarili. Maybe ito na nga rin yung sinasabi ni Demon Orias dito, no? Pero Demon Baal is reminding you, concentrate on finding your power because ibig sabihin you've got the power within you. Diba? What else? For my Maxis. Okay. Let us see.
So we have here Knight of Wands energy. Oh, Page of Swords. Temperance energy. Page of Pentacles. Four of Wands. Page of Cups. Looks like maraming mga viewers dito, no, yung nasa kanilang um, bracket of age na possible na nasa 20s, early 20s, going to early 40s, no? Or yung iba, pwedeng wala tayong age dito kasi tarot ito. So, possible na feeling young and vibrant kayo, no? So, very good kayo dyan. Yung iba naman, pwedeng may mga anak na rito or mga may single mom or single dad. So, we also have here the Tower, the Moon. Okay, ilagay natin dyan, mga sweethearts. And the Four of Swords energy. Okay, Empress. So, I'm seeing someone here talaga coming in your energy na lumalabas na magiging healing connection here for you guys. Pero ikaw rin yung healing na hinihintay ng taong ito. This person is coming in na paparating na siya at yung iba nasa buhay niyo na, makikilala niyo na siya rito, no? Lumalabas siya bilang Knight of Wands energy to the Page of Swords. So nakita ko rito na wala siyang takot na i-express ang kanyang emotions and feelings sa inyo. This person right here is someone romantic, no? Pero narinig niyo yung Knight of Wands, no? Kasi baka sa ibang reader, no, iba yung kanilang meaning dyan. Hindi yan palaging player, sweetheart, okay? Eh, ang Knight of Wands dito sa reading ninyo, depende yun sa mga katabi niya at sa mensaheng binibigay. So, dito yung Knight of Wands, hindi po siya rito flirt sa ibang mga tao or sa ibang babae at lalaki. This person here is someone who is romantic, no? And this person here, magpupurso siya, magpupush siya rito ng efforts sa'yo lang, period. So, dahil dyan, ma-observe mo with the Page of Swords energy, temperance right here, no? Na yung offer niya rito ay worth it na tanggapin. So, nakita ko nakikiligin ka sa kanya, no, para maging ganyan yung ngiti mo, no, mantakin mo, isang roses lang binigay sa'yo, pero kung makangiti ka, no, at ang aura mo rito, kala mo isang bouquet or 100 roses ang ibinigay niya sa inyo. Wala tayong gender dito, sweetheart, no, kagaya ng minention ko. Pero, okay, high chance na itong person na to ay mapangiti niya kayo. That's why makikita mo yung offer niya rito, no, na pwede mo naman palang kunin. And for some reason, marami-rami sa inyong hindi pa siya dumadating, no, marireveal pa lang siya rito. Tingnan mo naman yan, nakatalikod siya, no. So, nakita ko rito na medyo maaring fair ang kanyang skin. Possible na yung color niya, hindi ko alam kung siya ba ay may lahi ritong banyaga, baka siya ay may half-blood na foreign, or pwede rin namang wala, baka mahilig lang siyang mag-color ng hair. But this person right here is someone who is free-spirited, out of the box, at walang takot rito, no, na i-express sa'yo ang kanyang emotions and feelings. Na ito, emotions and feelings, this is a large and a huge vast of water. And water is a very evident, no, na ang pinaparating nun ay emotions and feelings, no. So, makikita mo yan. Mararamdaman mo yan, no. At hindi ko nakikita na nalalantano ang roses na to, na even though malagay siya sa base na yan, no, ng matagal. So, ibig sabihin, ang taong ito ay magpapakita sa'yo ng tunay na love, and almost gives me this type of message, no, na sobrang thankful siya sa'yo or magiging thankful siya sa'yo kasi parang tutulungan mo siya rito na mag-heal about something. So, possible na matulungan mo siya rito na makapag-move on or matulungan mo siya rito, mga babes, no, na makita ulit yung love in a different or in a deeper meaning, no? So, maliban diyan, nakita rin ako ng energy rito, no, na marami-rami na itong tao na 'to, no, ay posible na physically far, na malayo siya sa inyo ngayon. Pero this person right here, malapit mo na siyang ma-meet or makilala. Yung iba actually nakilala niyo na siya, no? Yung iba nakita ko rito na posibleng makilala niyo siya rito, no, dun sa time na may pinagdadaanan siya or baka kayo yung may pinagdadaanan dito. Itong person na 'to, for some reason, 'no, wala sa itsura niya pero matalino siya,
at possible na baka magulat ka kasi parang happy-go-lucky siya, eh, 'no, or masayahin lang talaga siya rito pero magugulat ka kasi ang talino niya rito lalo na kapagka alam mo yung ano, 'pag magkasama kayo 'di ba romantic siya 'no, pero 'pag may tumawag na sumagot kunyari about office yun or about trabaho niya 'no, the way this person speaks will definitely make you shock 'no, na parang, hala, parang bigla siyang nag-turned into someone professional just because may tawag siyang na-receive 'no, sa kaniyang phone, 'di ba, sa kaniyang hendophone, 'no. So, whatever the case may be, 'yan yung nakikita mo dito 'no, parang mas lalo ka ritong mai-in-love kasi kaya niya rito na na alam mo 'yun, 'pag pagdating sa work professional, 'pag pagdating sa love 'no, kaya niya rin na, maging iba 'no, dito. 'Yan, 'di ba? So, nakikita ko rito that with the Four of Wands energy, magiging officially rin kayo at mas-establish ninyo ang inyong koneksyon ng magsisimula ng maganda. So, nakita ko rito na itong pagluhod na 'to na hindi naman 'yan basta-basta na ginagawa lang kapagka kayo ay nanliligaw 'no or nagsisimula ang inyong connection. Kaya naman itong person na 'to may chance rin na yung offer niya is hanggang pang dulo na 'no. So, nakikita ko rito na lahat ng ibibigay niya sa inyo, mapabalat man yan ng candy ay itatabi niyo. Kasi may pagka-sentimental kayo nakikita ko dito, 'yan, okey. So, nakikita ko dito lahat mo 'yan 'no at lahat ma-appreciate mo. So, nakikita ko na itong tao na 'to 'no, ano siya, medyo may pagkaiba yung personality ninyong dalawa 'no, pero magkakasundo kayo, to the point na pagka nakita kayo ng ibang friends ninyo or friends niya rito, paano kayo nagkagustuhan? Kasi parang magkaiba kayo ng ugali, may mga gano'n sila rito. Pero, with the Moon card energy 'no, Tower and the Temperance energy 'no, ito ay being orchestrated by the universe. So, I think one of your, um main na changes this year 2025 'no, is yung makilala itong tao na 'to 'no. So, nakikita ko rito na yung pag-iisa mo ay matatapos na kung single ka man ngayon. Kasi nakikita ko rito 'no, na bibigyan ka ng pagkakataon na makita na talaga yung true love mo this time around. So, nakikita ko rito that you will be so happy and contented with the Empress energy sa feeling ng person na 'to. At nakakaloka 'no, kung kayo 'to, LGBTQs of course welcome din kayo, Pero dito muna tayo 'no sa mga straight 'no. So kung magkakaroon kayo ng anak nitong person na 'to, nakikita ko 'no na kagaya siya ng 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 inyo rito na future na asawa 'no. Matalino and at the same time, hindi nagpapabaya dito 'no sa kanyang pag-aaral 'no. Yun nga lang nakakuha tayo dito ng energy na posibleng 'pag na-stress siya, possible na stress eating or pagkain yung pagbalingan niya ng stress niya 'no. Pero kere lang 'no, at least malusog siya. 'Yan. So, nakikita ko rito 'no, na kung sino man 'tong energy na 'to 'no, like father, like mother, yung nakikita ko sa kanya 'no. Wala tayong gender dito, basta kung sino yung nakalaan dito sa'yo 'no, na hindi pa nare-reveal sa inyo fully ngayon, nakikita ko na yung magiging anak ninyo ay para niyang mini-me, 'yan 'no. So, whatever the case may be, just take how this resonates. Puwedeng panganay yun, 'yan 'no, at possible na masundan pa. Pero yung iba possible na panganay yun, yung maging mini-me niya, okey? So, parang little future spouse mo 'no, gano'n. So, puwede ring kamukhang-kamukha niya, 'yan 'no, baka malakas yung dugo niya or whatever 'no. So, for my LGBTQs out there, you've got someone here na hindi kayo iiwanan and magiging totoo sa inyo, okey? Alam niya kasi yung feeling ng niloloko so hindi niya yun gagawin ever. Okay? So, nakikita ko dito that this person here will take care of you hanggang sa tumanda kayong dalawa. Yeah. And you will travel a lot. Yun yung nasa plano niya sa isip niya rito, no? Magtrabaho, magtrabaho, mag-ipon, mag-ipon, tapos maglilibot kayo, no? Sa iba't ibang parts ng world, kasama ka. Yan, for my LGBTQs out there, no? So, another message na nakikita ko rito, no? Umpisa pa lang magiging crush ka na niya, yun ang nakikita ko dito. Possible na at first, makita mo na parang medyo mahangin siya. Actually, mga babes 'no, mai-intimidate or na-intimidate itong tao na 'to nung una kanyang
nakita pero hindi siya umatras 'no, bahagya lang ng konti kasi medyo intimidating ang inyong datingan. So, medyo siguro attractive kayo, maganda kayo talaga or gwapo kayo talaga or yung energy niyo like, wow, 'di ba? Kaatras-atras talaga 'no, pero hindi siya sumuko dito. Nakita ko na itong tao na 'to ay ipu-pursue at ipu-push niya kayo, okey? At ikaw makikita mo rin yung differences 'no, lalo na kung hindi lahat 'no is kayang lumapit sa'yo at makipag-usap 'no, hindi lahat may lakas ng loob gawin yun, pero siya kakaiba, 'di ba? So, nakita ko rito 'no, na itong person na 'to 'no, ay makukuha niya ang iyong loob 'no. So, parang kahit tarayan mo pa siya, sungitan mo, supladuhan mo, nakikita kong hindi ka susukuan nito. Yun 'no, nakikita ko pa nga na mafo-fall in love ka sa kanya, 'no, to the point na yung puso mo 'no, sabihin na natin yung iba hindi kayo mabilis ma-fall 'no, lalambot 'yan 'no. Nakikita ko rito na mare-realize mo na na-fall ka na sa kanya through, ah, through touch 'no. Kunwari hinawakan niya yung kamay mo, may mararamdaman ka ng kakaiba, mare-realize mo na na-fall ka na pala sa kanya 'no, or kung hindi kamay mo, yung paghawak niya or tap niya sa shoulder mo, 'yan puwede rin 'yun or kung hug 'no, kung may situation na na niyakap ka niya or kailangan ka niyang yakapin dito 'no, mararamdaman mo na fall ka na sa kanya. Ka-fall-fall rin naman. 'Yan, so 'yan mga babes 'no. By the way, meron lang akong nakikita rito, wala namang dapat ipag-alala. Possible lang na meron siya rito na parang, um, health issue pero hindi naman gano'n ka-big, huwag kayong mag-alala. Kunwari ganito, meron siya na parang vertigo, 'yan, or meron siya ritong allergy sa mga pagkain, may mga gano'n or puwedeng meron siya rito na hypertension 'no, 'yan may ganyan. So, 'yun lang naman, wala naman kayong dapat ipag-alala dito na na mabigat talaga na health issues, okey? So 'yan. For the initials nakakita ko dito ng evidently letter K, letter P as in, pork, 'yan baka mahilig din siya sa pork chop or sa baboy 'no, at letter H, 'yan. So, maaaring initials niyo 'yan 'no or initials niyo, puwede rin mga bibs 'no, 'yan. So, ito yung mga nakuha ko rito for you guys sa inyong current energies. Thank you so much again, I'm your Yana Oni or, Yana Nuna 'no, para naman sa ating mga boys out there 'no. So, thank you so much again. Love and light. Have a nice day and ayan.